Isang sampal ng realidad ang gumising kay Camille nang marinig ang tinig ni Paulo. Isang basura ka lang na binalot sa ginto, Camille. Ngayong alam na ng buong mundo kung gaano ka kasama, wala ka ng silbi sa akin. Habang umiiyak sa harap ng kanyang milyong followers, ang dating influencer of the year ay naging reyna ng alabok sa isang iglap. Sa gitna ng kahihiyan, muling mabubuhay ang isang lihim na pilit niyang ibinaon. Magagawa pa kaya niyang bumalik sa pinagmulan na kanya mismong niluraan? Ang paghihiganti ba ang sagot? O ang paghahanap sa nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa? Wala ka ng silbi sa akin, Camille. Isang basura ka lang na binalot sa ginto. Ngayong alam na ng buong mundo kung gaano ka kapangit sa loob, sa tingin mo ba ay mananatili pa ako sa piling mo? Ang boses ni Paulo ay tila isang malamig na talim na dumaan sa hangin, walang pag-aalinlangan at puno ng pandidiri. Ang bawat salita niya ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal na natanggap ni Camille sa buong buhay niya. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Camille ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling smartphone na nakakabit sa isang gimbal. Ang kanyang kabilang kamay ay nanginginig, habang bitbit ang isang supot ng mga mainit pang pandesal at kape na sadyang binili niya para sa almusal ni Paulo. Kanina lamang, sa gitna ng siksikan at putikan ng relocation site na ito, pilit siyang nagtitiis sa amoy ng pawis at basura, tinitiyak na maganda ang anggulo ng kanyang vlog para ipakita sa mundo kung gaano sila mapagkawanggawa bilang magkasintahan. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa imahe ni Paulo, para sa karera nito bilang isang batang politiko at para sa kanilang pinapangarap na kasal. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang kisap mata. Dahan-dahang ibinaba ni Camille ang kanyang paningin sa screen ng kanyang telepono. Ang livestream na may mahigit 1 milyong viewers ay hindi pa namamatay. Nakita niya ang sarili sa screen, gusot ang buhok, may batik ng putik ang kanyang designer dress, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gulat. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang komento ng libo-libong tao na rumaragasa sa gilid ng screen. Mamatay tao. Napaka-plastic mo, Kamsi. Paano mo nagawang itulak ang matandang yon? Dahil lang nadumihan ang sapatos mo? Ang kaninang insidente, kung saan aksidente niyang naitulak ang isang matandang babaeng nagngangalang Lola Ignacia, ay naging mitya ng kanyang katapusan. Hindi niya alam na habang busy siya sa pag-aayos ng kanyang anggulo, nakuhanan ng isang estranghero ang kanyang tunay na muka. Ang mukha ng isang babaeng nagmumura at nanlalait sa isang matandang humingi lang naman ng kaunting tubig. Naramdaman ni Camille ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang paligid na kanina ay maingay dahil sa mga tagahanga at flash ng kamera ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maliban sa tunog ng malalakas na patak ng ulan na nagsimulang bumuhos sa bubungan ng mga barong-barong. Ang bawat patak ay tila tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kadiit sa lupang kanina ay kanyang hinahamak. Paulo, please! Hindi ko sinasadya yon. Nagulat lang ako. Pabulong na pagsusumamo ni Camille. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at yaman sa loob ng 3 taon ay mabilis na umurong. Tila ba nakakita ng isang nakakahawang sakit? Huwag mo akong hawakan, Camille, mariing sabi ni Paulo. Kasunod nito, lumabas mula sa likod ng lalaki si Tiffany, ang kanyang mortal na kaaway sa mundo ng social media. Hawak ni Tiffany ang braso ni Paulo ng may pag-aari. Ang ngiti ni Tiffany ay hindi umabot sa mga mata nito, ngunit puno ito ng tagumpay. Don't worry, Paulo. I'll take care of your reputation. Ako na ang magtatapos ng proyektong ito nang may tunay na puso, hindi tulad ng isang actress na tulad niya. Wika ni Tiffany sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. Pinanood ni Camille ang pagtalikod ng dalawa. Ang tunay na hapdi ay hindi ang pag-iwan ni Paulo, kundi ang pagkatanto na sa loob ng maraming taon, siya ay naging isang kasangkapan lamang.
Ang kanyang puso na kanina ay puno ng ambisyon ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento. Nagkapira-piraso, naging alikabok, at wala ng paraan para mabuo pa. Hindi niya naramdaman ang pagbitaw ng kanyang kamay sa supot ng pagkain. Ang tunog ng pagbagsak ng kape sa putikan ay hindi niya narinig, ngunit nakita niya ang maitim na likido na humahalo sa kayumangging lupa. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Sino na ba ako ngayon? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan. Ang Kamsi na tinitingala ng milyon-milyon ay wala na. Ang naiwan na lamang ay isang babaeng basang-basa sa ulan. Walang kaibigan, walang pamilya, at wala ng pag-ibig. Ang kanyang mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang lugar na tinawag niyang impyerno. Sa gitna ng kanyang pagtulala, tumunog ang kanyang telepono sa huling pagkakataon bago ito tuluyang namatay dahil sa basa ng ulan. Isang mensahe mula sa kanyang manager ang lumitaw sa screen. Camille, lahat ng brands ay nag-pull out na. Ang bank account mo ay na-freeze dahil sa mga pending lawsuits for breach of contract. Wala na kaming magagawa para sa'yo. Good luck. Napakapit si Camille sa kanyang basang buhok. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Sa kanyang harapan, ang mga tao sa relocation site na kanina ay pinandidirihan niya ay nagsimulang mag-alisan. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng lumalakas na bagyo. Saan ako pupunta? Saan magtatago ang isang reynang nawalan ng korona at tanging putik na lamang ang natitira sa kanyang mga kamay, ang bawat alaala ng kanyang nakaraan, ang mga gabing hindi siya kumakain para lamang mabili ang unang designer bag, ang mga pagsisinungaling tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan, at ang pagtalikod sa kanyang lola ay isa-isang bumalik at sumasakal sa kanya. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa paligid, isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang pangalang pilit niyang binura sa loob ng 15 taon. Lola Ignacia. Ang bulong na yon ay tinangay ng hangin, tila isang panalangin hindi sigurado kung may makikinig. Ngunit sa likod ng bawat sakit, isang mas malaking katanungan ang naghihintay sa kanya sa dulo ng madilim na kalsadang ito. Pasensya na, Miss Camille, pero utos ito ng management. Hindi na pumasok ang bayad sa credit card mo at ang unit na ito ay kailangan ng mabakante para sa bagong tenant na lilipat bukas. Ang boses ng gwardiya ng kondominium ay walang bahid ng emosyon, malayo sa dating magalang at mapagkumbabang bati na tinatanggap ni Camille tuwing dadaan siya sa lobby. Ngayon, ang mga mamahaling gamit na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga designer gown, ang mga sapatos na limited edition, at ang malalaking portrait ng kanyang muka ay nakatambak na lamang sa labas ng pintuan, tila mga basurang naghihintay na hakutin. Dahan-dahang hinawakan ni Camille ang malamig na hawakan ng kanyang huling maleta. Ang kanyang mga daliri, na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure, ay may mga bakas na ng dumi at pangangatog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang marangyang penthouse sa huling pagkakataon. Doon, sa loob ng 4 na sulok na yon, binuo niya ang isang mundong gawa sa buhangin. At ngayon, ang unang hampas ng alon ay tuluyan na itong tinangay. Wala na ang mga kaibigang lagi niyang kasama sa mga party. Wala na ang mga taong humihingi ng pabor at papuri sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ng lahat sa kanyang contacts, ngunit bawat isa sa kanila ay tila nagkaroon ng amnesia. Ang iba ay hindi sumasagot, habang ang iba naman ay diretso siyang binabastos bago ibaba ang telepono. Hello, Chloe. Pwede bang makistay muna sa inyo kahit 1 linggo lang? Pagsusumamo niya sa isa sa mga kapwa niya influencer. Oh, Kamsi,
I'm so sorry pero puno ang guest room ko ngayon. Besides, my brands might not like it if they see me with someone so problematic. You understand, right? Bye! Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang social life. Napaupo si Camille sa ibabaw ng kanyang maleta sa hallway ng kondo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, isang pakiramdam ng pagkalunod, kahit wala naman siya sa tubig. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay nag-iiwan ng mainit na landas sa kanyang pisngi. Tila sinusunog ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang tablet, ang huling gamit na may charge pa, at doon ay tumambad sa kanya ang mukha ni Tiffany sa isang live broadcast. I'm so happy to announce that I am the new face of Glow Skin Essentials. Masayang anunsyo ni Tiffany habang hawak ang produktong dati ay kay Camille. Dito tayo sa totoo, di ba Paolo? Kasunod nito ay ang paglitaw ni Paolo sa kamera. Inakbayan si Tiffany at hinalikan ito sa noo. Ang panonood sa kanila ay tila pagpiga sa isang sugat na sariwa pa. Naramdaman ni Camille ang pag-akyat ng pait mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pait hanggang sa marinig na lamang niya ang tunog ng pagbagsak ng tablet sa sahig. Ang screen nito ay nagkaroon ng mga bitak na tila isang sapot ng gagamba. Wala na siyang matatakbuhan sa Manila. Ang bawat billboard na may mukha niya ay tinitibag na at ang bawat sulok ng syudad ay tila bumubulong ng kanyang kahihiyan. Dala ang huling piraso ng kanyang natitirang pera mula sa pagbebenta ng kanyang ilang alahas sa isang sanglaan. Naglakad si Camille patungo sa bus terminal. Ang bawat hakbang niya ay tila may mabigat na kadena. Ang kanyang mga binti ay nanghihina sa bawat metrong inilalayo niya sa kanyang dating buhay. Ang ingay ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga konduktor, at ang daldalan ng mga tao ay tila isang malaking gulo na sumasakal sa kanyang diwa. Sumakay siya sa bus na biyaheng norte. Ang bus na yon ay luma, amoy gasolina, at puno ng mga taong may kani-kaniyang bitbit na bayong at kahon. Umupo si Camille sa tabi ng bintana. Isinandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin at pinanood ang unti-unting paglaho ng mga naglalakihang gusali at makukulay na ilaw ng syudad. Habang ang bus ay bumabaybay sa madilim na highway, ang mga tanawin ay naging mga anino na lamang ng mga puno at palayan. Ang bawat kilometrong nadaragdag ay tila isang hakbang pabalik sa isang nakaraang pilit niyang tinalikuran. Ang alaala ng isang maliit na kubo, ang amoy ng bagong saing na kanin sa kalan, at ang mahigpit na yakap ng isang lola ay nagsimulang sumilip sa kanyang isipan. Hindi ito ang pagbabalik na pinangarap niya. Akala niya, babalik siya sa kanilang baryo bilang isang matagumpay na reyna, may dalang mga regalo at pagmamalaki. Ngunit narito siya ngayon, isang talunang sundalo na sugatan ng puso at wasak ang dangal. Saan ba ako nagkamali? Kailan ba nagsimulang maging mas mahalaga ang screen ng telepono kaysa sa tibok ng puso ng tao? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin habang ang bus ay humihinto sa isang madilim na terminal sa bukana ng Baryo Silangan. Pagbaba niya, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng tuyong dayami. Sa gitna ng kadiliman, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at maong. May bitbit na lumang flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Camille dahilan para mapikit ang dalaga. Camille, ikaw ba yan? Ang baritono at seryosong boses ng lalaki ay tila pamilyar, ngunit puno ng pagdududa. Nang dahan-dahang idilat ni Camille ang kanyang mga mata, nakita niya ang matipunong pangangatawan at ang mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Lito, ang kababata niyang dati, ay laging tinutukso
at hinahamak dahil sa pagiging anak magsasaka. Hindi nakapagsalita si Camille. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara at ang tanging nagawa niya ay ang humawak ng mahigpit sa kanyang maleta. Sa harap ng lalaking ito na saksi sa kanyang simpleng simula, naramdaman ni Camille ang pinakamatinding uri ng kahihiyan. Bakit ka narito? Akala ko ba ay hindi mo nasisikatan ng araw ang lupang ito? Dagdag ni Lito, ang boses ay walang halong galak, kundi puno ng isang masakit na katotohanan. Hindi ka welcome dito, Camille. Kung iniisip mong gagawin mo lang background ng vlog mo ang hirap namin para makakuha ng likes, nagkakamali ka. Mas mabuting bumalik ka na sa kung saan ka nanggaling. Ang boses ni Lito ay tila isang pader ng malamig na semento na humarang sa daraanan ni Camille. Walang bahid ng pagkakaibigan, walang init ng pagtanggap. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Camille ang kanyang sarili sa refleksyon ng mga mata ng lalaki. Isang babaeng basang-basa. Putikan ang laylayan ng mamahaling pantalon at bitbit ang isang maletang tila mas mabigat pa sa kanyang sariling katawan. Humigpit ang kapit ni Camille sa hawakan ng kanyang bag. Wala na akong babalikan, Lito. Wala na. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos malunod sa ihip ng hangin. Ang bawat salita ay tila isang aminin ng kanyang pagkatalo. Hindi sumagot si Lito. Sa halip kinuha nito ang maleta ni Camille nang walang sabi-sabi at nagsimulang maglakad patungo sa madilim na pilapil. Walang ibang pagpipilian ng dalaga kundi ang sumunod. Ang kanyang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang kanyang mga paa na dati ay sanay sa makinis na tiles ng mall ay ngayon ay lumulubog sa malagkit na putik ng bukid. Ang bawat pagkulas ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang panunuya sa kanyang dating karangyaan. Nang marating nila ang dulo ng daan, isang pamilyar na anino ang bumungad sa kanya. Isang lumang kubo na tila baluktot na sa katandaan, napapaligiran ng mga puno ng saging na sumasayaw sa ilalim ng malakas na hangin. Ang amoy ng tuyong kahoy at insenso ay humahalimuyak sa paligid. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong siya ay isang batang paslit pa lamang na walang ibang inaalala kundi ang makipaglaro sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kubo na lumilikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa loob. Hawak ang isang lampara na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa kanyang kulubot na mukha. Tumigil ang tibok ng puso ni Camille. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Ang matandang babaeng iyon. Ang mga mata nitong tila may bahid ng gatarata, pero puno ng talas. Ang braso nitong may malaking pasasa at benda. Siya ang matandang babaeng itinulak ni Camille sa Manila. Siya ang babaeng tinawag niyang madusing at balakid sa harap ng kanyang live camera. Lola? Lola Ignacia? Ang tawag ni Camille ay halos isang pabulong na pagsusumamo. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng nanghina at bago pa man siya makakilos, ang kanyang katawan ay bumagsak sa kawayang sahig ng beranda. Dahan-dahang lumapit si Lola Ignacia. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang mabigat na pintig sa pandinig ni Camille. Nang matapat ang lampara sa mukha ng dalaga, nakita ni Camille ang matinding hapdi at galit sa mga mata ng kanyang sariling dugo. Sabi ko na nga ba, darating ang araw na babalik ka rito, hindi dahil naalala mo ako, kundi dahil tinapon ka na ng mundong kinabibilangan mo. Ang boses ni Lola Ignacia ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ni Camille. Lola, patawad. Hindi ko po alam na kayo yon. Lola, please, tulungan niyo po ako. Hikbi ni Camille habang sinusubukang abutin ang kamay ng matanda para magmano. Ngunit mabilis na binawi ni Lola Ignacia ang kanyang kamay. Ang pasasa sa kanyang braso ay lalong naging malinaw sa paningin ni Camille, isang ebidensya ng kanyang sariling kalupitan. Ang sugat sa balat ko ay hihilom, Camille.
Pero ang sugat na iniwan mo sa dangal ng pamilyang ito, ang pagtanggi mo sa iyong pinagmulan para lang maging sikat, yan ang sumpa na bitbit mo. Wika ng matanda habang nakatingin sa malayo. Napayuko si Camille, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kawayang sahig. Humahalo sa alikabok ng nakaraan. Naramdaman niya ang matinding hiya. Isang uri ng hiya na mas masakit pa sa pagkaka-cancel sa social media. Dito, sa harap ng kanyang lola, siya ay hubad mula sa lahat ng kanyang mga filter at edit. Lola, wala na po akong matuluyan. Pinagtabuyan na po ako sa Manila. Nagmamakaawa po ako. Humarap si Lola Ignacia kay Lito na nakatayo lamang sa dilim. Pinapanood ang bawat tagpo ng may matigas na mukha. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa kanyang apo na nakaluhod. Titira ka rito, Camille. Pero huwag mong isiping apo ang turing ko sa'yo. Mula sa araw na ito, ikaw ay magiging katulong sa lupang ito. Kakain ka. Kung ano ang kinakain ng mga magsasaka, magtatrabaho ka hanggang sa mangitim ang balat mo at dadaan ka sa butas ng karayom para lang mapatunayan na karapat-dapat ka pang tawaging bahagi ng pamilyang ito. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong baryo. Tila isang pagsang-ayon ng langit sa malupit na kondisyon ni Lola Ignacia. Ang lampara ay tila mamatay-matay sa ihip ng hangin. Iniwan ang mukha ni Camille sa pagitan ng anino at liwanag. Magsisimula ka bukas bago pa sumikat ang araw. At tandaan mo ito? Lumapit ang matanda sa tainga ni Camille. Ang kanyang hininga ay amoy luyang tsaa. Sa bahay na ito, walang reyna. Ang tanging hari rito ay ang lupa at ang tanging batas ay ang pagpapakumbaba. Naiwan si Camille na nakatulala sa madilim na sahig habang pumasok na si Lola Ignacia sa loob ng kubo. Kasunod si Lito na binitbit ang kanyang maleta patungo sa isang sulok na puno ng sapot ng gagamba. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Camille ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Isang bigat na hindi kayang buhatin ng kahit ilang followers at isang dilim na hindi kayang paliwanagin ng kahit anong ring light. Huwag kang tumunganga riyan, Camille. Ang apoy sa kalan ay hindi magliliyab sa pamamagitan lamang ng iyong titig. Kumilos ka kung ayaw mong abutin ng gutom ang lola mo. Ang boses ni Lito, nakasinggasgas ng tuyong lupa sa panahon ng tagtuyot, ay pumutol sa pananahimik ni Camille habang nakaluhod siya sa harap ng lumang kalan sa kusina. Madaling araw pa lamang at ang paligid ay nababalot pa ng makapal na hamog. Ngunit ang kanyang mga mata ay mahapdi na, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa makapal at mapanira na usok mula sa basang kahoy na pilit niyang pinagliliyab. Hinipan ni Camille ang mga uling, dahilan para magliparan ang puting abo at dumapo sa kanyang pawisang noo at pisngi. Ang kanyang mga daliri na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling singsing ay puno na ngayon ng itim na uling at maliliit na sugat mula sa pagkaskas ng mga kahoy. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang mga palad, ang mga paltos na nagsisimula ng bumuka at magtubig. Isang pisikal na paalala na ang kanyang mundo ay hindi nagawa sa seda at pabango. I can't even breathe, Lito. Ang sakit na ng mga mata ko. Reklamo ni Camille sa pabulong na tono. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit lalo lamang kumalat ang uling na nagmukhang isang madilim na maskara sa kanyang dating malaporselanang balat. Walang imik na lumapit si Lito. Kinuha ang kawayang pang-ihip at sa ilang malalakas na bugso ng hangin ay napalakas niya ang apoy. Ang usok ay kasama sa buhay rito, Camille. Kung hindi mo kayang tiisin ang hapdi sa mata, paano mo titiisin ang hapdi ng katotohanan? Mag-igib ka na ng tubig. Ang balde ay nasa tabi ng balon. Dahan-dahang tumayo si Camille, ang kanyang mga binti ay nangangatog sa panghihina. Paglabas niya ng kubo, ang malamig na hangin ay tila nanunuya sa kanyang manipis na saplot. Bit-bit ang dalawang mabigat na balde, naglakad siya patungo sa balon
sa likuran ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay tila isang pakikipaglaban sa gravity. Nang maabot niya ang balon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na tubig sa ilalim. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Sa kanyang pagbabalik bitbit ang tubig, ilang mga bata sa baryo na papunta sa paaralan ang huminto sa tapat ng bakod. Nagbulungan sila at pagkatapos ay narinig ni Camille ang isang malutong na tawa. Tingnan niyo, siya yung nasa TV, di ba? Ang reyna ng Manila. Pero ngayon, reyna na siya ng putik. Sigaw ng isang bata bago sila mabilis na nagtakbuhan palayo. Ang tawa ng mga bata ay tila mga karayom na tumutusok sa huling piraso ng kanyang pride. Napahinto si Camille sa gitna ng daan. Ang bigat ng balde ay tila lalong bumigat at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin sa kanila na hindi siya basura, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binalot ng makapal na alikabok. Wala siyang boses dito. Wala siyang kapangyarihan. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya si Lola Ignacia na nakaupo sa sahig. Tila may pilit na inaabot sa ilalim ng kanyang lumang kawayang higaan. Ngunit nang mapansin ng matanda ang pagpasok ni Camille, mabilis nitong binawi ang kamay at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang saya. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lola Ignacia ay hindi nakalagpas sa pansin ni Camille. Ngunit ang matinding gutom ay mas matimbang kaysa sa kuryosidad. Inihain ni Lito ang isang mangkok ng mainit na kanin at isang maliit na platito ng asin. Iyon lang. Walang ulam, walang palamuti. Kumain ka na. Yan ang bunga ng usok na tiniis mo kanina, sabi ni Lito bago ito lumabas para magtungo sa bukid. Nanginginig ang kamay ni Camille habang kumukuha ng isang dako ng kanin at isinasawsaw ito sa asin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang simpleng lasa ng alat at tamis ng bagong saing na kanin ay nagdulot ng isang matinding emosyon sa kanya. Hindi siya kumakain para mag-enjoy, kumakain siya para mabuhay. Ang bawat subo ay tila isang pagtanggap sa kanyang bagong realidad. Habang nanginunguya ang pagkain, ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak at humalo sa kanin. Isang panimpla ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Pagkatapos ng almusal, habang naglilinis ng sahig malapit sa higaan ni Lola Ignacia, muling naalala ni Camille ang misteryosong pagkilos ng matanda kanina. Sinamantala niya ang pagkakataon nang lumabas si Lola para magpahangin sa beranda. Dahan-dahang sumilip si Camille sa ilalim ng kama. Sa gitna ng kadiliman at mga sapot ng gagamba, may aninag ng isang maliit na kahon na yari sa nara, luma, at tila napakarami ng kwentong nakatago. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Isang lalaking nakauniporme ng kartero ang tumigil sa harap ng kubo. Tao po, may sulat para kay Ginang Ignacia de la Cruz. Mabilis na lumabas si Camille at tinanggap ang sulat. Ang sobre ay may opisyal na tatak ng isang bangko sa bayan. Nang buksan niya ito sa loob, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Notice of reclosure. Ang lupang tinatapakan niya. Ang tanging tahanan na natitira para sa kanyang lola ay nakatakdang bawiin sa loob ng 30 araw dahil sa mga hindi nabayarang utang. Ang halagang nakasaad ay malaki, ngunit ang mas nakakagimbal ay ang pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng utang na iyon. P at T Development Corporation. Ang P para kay Paulo, ang T para kay Tiffany. Naramdaman ni Camille ang mabilis na paglamig ng kanyang buong katawan. Hindi pa sila tapos sa kanya. Sinusundan siya ng kanyang nakaraan hanggang sa huling sulok ng kanyang santuaryo. Handang wasakin ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Isipin mo na lang ang itsura niya ngayon, Paulo. Siguro ay punong-puno na ng putik ang kanyang mga kuko at amoy. Usok na ang kanyang buhok. Mula sa pagiging reyna ng Manila, ngayon ay isa na siyang hamak na alipin sa bukid. Ang tawa ni Tiffany ay tila isang matalim na bubog
na kumakalabit sa katahimikan ng marangyang penthouse suite. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling champagne, ang ginintuang likido ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, kabaligtaran ng madilim at maputik na tubig na pinag-iigiban ni Camille sa probinsya. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Paulo sa harap ng malawak na bintanang salamin, nakatanaw sa nagliliwanag na syudad. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, isang anino ng nakaraan na tila pilit niyang iwinawaksi. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat, Tiffany. Minsan, naiisip ko, hindi ba tayo masyadong naging malupit sa kanya? Dahan-dahang lumapit si Tiffany kay Paulo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang indayog ng ahas na handang tumuklaw. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng mapanlinlang na pag-aalaga. Cruel? No, honey. We are just being practical. We are protecting your political career. Pangangatwiran ni Tiffany, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat salita. Nakalimutan mo na ba? Siya ang unang nag-traitor sa sarili niya nang saktan niya ang matandang iyon sa harap ng kamera. I just gave the world a little push to see who she really is. I'm the hero here, Paulo. Iniligtas kita sa isang babaeng walang ibang mahal kundi ang kanyang sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tiffany. Hindi alam ni Paulo ang katotohanang matagal nang itinatago ng dalaga, na siya mismo ang nagbayad sa taong aksidenteng nakakuha ng video at siya rin ang nag-utos na galitin si Camille bago mag-umpisa ang live stream. Ang lahat ay isang malaking entablado at si Camille ang bida sa sarili niyang trahedya. And besides, pagpapatuloy ni Tiffany habang iniikot ang kanyang baso, ang lupang yon sa Baryo Silangan ay kailangan natin. Ang proyektong resort na ipapatayo mo doon ang magsisilbing tiket mo para manalo sa susunod na eleksyon. Isipin mo na lang, ang isang lumang kubo ay papalitan natin ng isang world-class destination. We are doing that village a four. Napabuntong hinala si Paulo. Ang kanyang konsensya ay tuluyan ng nilamon ng ambisyon. May balita na ba tungkol sa foreclosure? Tinanggap na ba ng bangko ang bayad natin para makuha ang title? Everything is under control, sagot ni Tiffany ng may kumpiyansa. The bank has already sent the notice. Wala nang pera si Camille para bayaran ang utang ng lola niya. In a few weeks, we will own that land and we will own her destiny. Kinuha ni Tiffany ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga bagong uploads niya sa social media. Libo-libong likes at papuri ang bumubuhos para sa kanya. Ang mga tao ay tinatawag siyang ang bagong inspirasyon, habang si Camille ay nananatiling paksa ng panunuya at puot. Ang bawat positibong komento ay tila isang dagdag na pako sa krus na pasan ni Camille. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na nagpapabagabag kay Tiffany. Isang pangalan sa report ng kanyang tauhan ang kumuha ng kanyang atensyon. Lito. Bulong niya sa kanyang sarili. May kung anong kaba ang dumaan sa kanyang dibdib nang maalala ang pangalang iyon. Isang alaala mula sa kanyang sariling madilim na nakaraan sa probinsya bago pa siya maging isang sikat na influencer sa Manila. Ang nakaraang pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng mga mamahaling makeup at pekeng ngiti. May problema ba, Tiff? Tanong ni Paulo nang mapansin ang pagtigil ng dalaga. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Tiffany. Ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging inosente at matamis. Nothing, honey. I'm just thinking, bakit hindi tayo bumisita sa Baryo Silangan sa susunod na linggo? Gusto kong makita ang lupang pagtatayuan ng ating pangarap. At gusto ko ring makita kung paano lumuhod ang dating reyna sa harap ng bagong nagmamay-ari ng kanyang mundo. Ang tawa ng dalawa ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng luha ng iba. Ang bawat higop nila ng champagne ay tila pag-inom sa huling pag-asa ng isang pamilyang pilit nilang winawasak. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga bintana ng penthouse.
Tila mga luha ng langit para sa katarungang unti-unting nilalamon ng kasakiman. Hindi alam ni Camille na habang nakikipaglaban siya sa usok ng kalan, ang tunay na apoy na wawasak sa kanya ay papunta pa lamang. Dala ng mga taong dati niyang tinawag na mahal. Ngunit ngayon ay ang kanyang pinakamatinding kaaway. Prepare the car for next week, Paulo. Utos ni Tiffany habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Gusto kong maging perfect ang reunion namin ni Camille. I want her to feel every bit of her loss. Ang gabi sa Baryo Silangan ay binalot ng isang matinding katahimikan maliban sa mabigat na bagsak ng ulan sa bubungang kawayan na tila 1,000 daliring nagtatambol ng walang katapusan. Sa loob ng kubo, ang bawat hininga ni Camille ay mabigat at puno ng hirap. Tila ang hangin ay naging kasing lapot ng putik na kanyang tinahak kanina sa gitna ng bukid. Ang init na nanggagaling sa kanyang katawan ay tila isang nagbabagang uling na sumusuno sa kanyang balat. Isang matinding lagnat na bunga ng pagod, gutom, at ang kawalan ng kakayahan ng kanyang katawan na makisabay sa malupit na buhay sa probinsya. Nakahiga siya sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng isang lumang kumot na may amoy ng katsa at panahon. Sa gitna ng kanyang delirium, ang mga pader ng kubo ay tila gumagalaw. At ang dilim ay nagsimulang maglaro sa kanyang paningin. Doon, sa pagitan ng malay at panaginip, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa kanyang gunita. Nakita niya ang kanyang ina, si Maria, na nakasuot ng puting damit na tila isang ulap sa gitna ng kadiliman. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng lungkot. Ang mga mata ay may bakas ng mga luhang hindi natuyo sa loob ng maraming taon. Camille, anak, bulong ng kanyang ina sa kanyang panaginip. Patawad, patawad kung iniwan kitang bitbit ang isang kasalanang hindi mo naman pag-aari. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso tulad ng ginawa ko. Sinubukang abutin ni Camille ang kamay ng kanyang ina, ngunit ang anino ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang impit na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng pangungulila na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga peking na ngiti sa Manila. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon sa kanyang noo. Isang basang bimpo ang dahan-dahang idinampi sa kanyang balat. Ang haplos na yon ay hindi marahas, kundi puno ng isang uri ng pag-iingat na hindi niya inaasahang mararamdaman mula sa isang taong tulad ni Lito. Iminulat ni Camille ang kanyang mga mata ng bahagya at nakita ang bulto ng lalaki na nakaluhod sa kanyang tabi. Ang mukha ni Lito ay seryoso. Ang kanyang mga kilay ay nagsasalubong sa pag-aalala habang muli nitong pinipiga ang bimpo sa isang mangkok ng malamig na tubig. Uminom ka nito? Mahinang sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapakalma sa bawat nanginginig na kalamnan ni Camille. Inalalayan niya ang ulo ng dalaga at ipinainom ang isang mainit na sabaw ng luya. Lito, I'm so sorry. Pabigat lang ako sa inyo rito. Bulong ni Camille. Ang kanyang boses ay halos mawala dahil sa panunuyo ng lalamunan. Hindi sumagot si Lito. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Camille. Ang mga kamay na dati ay puro alahas, pero ngayon ay puno ng gasgas at uling. Gamit ang kanyang magaspang at makapal na palad, marahang hinilot ni Lito ang mga daliri ng dalaga, tila sinusubukang alisin ang bawat kirot na nanahan doon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Camille ang isang kakaibang uri ng kuryente, isang init na hindi galing sa lagnat, kundi mula sa isang pusong handang mag-alay ng pagkalinga nang walang hinihintay na kapalit. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, sagot ni Lito habang patuloy sa paglalagay ng bimpo. Ang mahalaga ay gumaling ka.
Hindi ka pwedeng mawala, Camille. Marami pang kailangang ayusin sa lupang ito. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, naramdaman ni Camille ang pag-alis ni Lito para kumuha pa ng tubig. Sa katahimikan ng silid, narinig niya ang mahinang tinig ni Lola Ignacia mula sa kabilang panig ng dingding. Ang matanda ay nakaluhod sa harap ng isang maliit na altar. Ang tunog ng kanyang mga bulong ay tila isang banayad na hangin na humahalik sa bawat sulok ng kubo. Panginoon, bantayan niyo po ang aking apo. Alam ko pong marami siyang pagkukulang, pero dugo ko po siya. Huwag niyo po siyang hayaang makuha ng dilim. Bigyan niyo po siya ng lakas na harapin ang bukas dahil siya na lamang ang natitirang alaala ng aking anak. Ang panalangin ni Lola Ignacia ay tila isang kutsilyong humiwa sa huling pader ng pride ni Camille. Ang babaeng dati ay naniniwalang hindi niya kailangan ang sinuman ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagkatanto na sa kabila ng lahat ng kanyang kalupitan, may 2 taong handang magpuyat at magdasal para sa kanyang kaligtasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Camille na siya ay hindi isang product o isang influencer. Siya ay isang tao, isang apo, isang kaibigan, at isang babaeng karapat-dapat mahalin. Ang paghilom ay nagsimula hindi sa gamot, kundi sa pagtanggap na siya ay mahina at nangangailangan ng tulong. Dahan-dahang nakatulog si Camille, ang kanyang paghinga ay naging mas payapa. Ang huling naramdaman niya ay ang pag-aayos ni Lito ng kanyang kumot at ang mahinang dampi ng kamay nito sa kanyang buhok. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ang katahimikan ng baryo ay binasag ng isang kakaibang tunog. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa at ang pag-ugong ng isang makina na hindi pamilyar sa pandinig ng mga taga-bukid. Isang itim at kumikinang na marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng bakod ng kubo. Ang kinang nito ay tila isang insulto sa kahirapan ng paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng malalaking sunglasses at isang pulang dress na tila isang sugat sa gitna ng luntiang bukid. Si Tiffany. Kasunod niya si Paulo na may hawak na mga papeles at isang mapanuring tingin sa paligid. Nagising si Camille sa tunog ng pagbagsak ng pinto ng sasakyan. Kahit nanghihina pa ang kanyang mga binti, pilit siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng takot at matinding galit. Ang mga kaaway na sumira sa kanyang buhay sa Manila ay narito na para kunin ang huling bagay na nagpapanatili sa kanya, ang kanyang tahanan at ang kanyang lola. Diyos ko, Camille, 1 linggo ka pa lang dito pero bakit mukha ka ng basahan? Amoy pawis, amoy usok at amoy dumi ng kalabaw. Ang boses ni Tiffany ay tila isang matalim na tawa na bumasag sa katahimikan ng bakuran. Nakatayo siya sa tapat ng sasakyan, paypay ang sarili gamit ang isang mamahaling abaniko, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatitig sa kabuuan ni Camille. Si Camille, nakapapangyari lang mula sa lagnat, ay nakasuot ng isang kupas na duster. Ang kanyang buhok ay nakatali ng isang simpleng goma at ang kanyang mga paa ay nakayapak sa lupang basang-basa pa ng ulan. Sa likod ni Tiffany, dahan-dahang lumabas si Paulo. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan, siya ay ngayon ay nakasuot ng mamahaling suit, tila isang banyagang napadpad sa maling planeta. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Camille. May bahid ng pandidiri at awa sa kanyang mga titig na mas masakit pa kaysa sa harapang pang-iinsulto ni Tiffany. Tiffany! Paulo! Anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Camille ay mahina ngunit may diin. Hawak niya ang isang plastik na palanggana na naglalaman ng mga labada ni Lola Ignacia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig,
kundi dahil sa matinding poot na bumubukal sa kanyang dibdib. "Oh, don't be so defensive, Kamsi," muling hirit ni Tiffany habang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila tumutusok sa puso ni Camille. "Pumunta kami rito para tulungan ka. Look at this place. Ito ba ang buhay na gusto mo? Ang tumira sa isang kubong malapit ng gumuho at mag-alaga ng matandang hindi mo naman pinapansin noon." Inilibot ni Tiffany ang kanyang paningin sa paligid. At nang dumapo ang kanyang mata sa lumang puno ng mangga sa gilid ng bahay, biglang tumigil ang kanyang tawa. Isang anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis din itong naglaho. Samantala, si Paulo ay lumapit kay Camille. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakasuka. "Camille, makinig ka." Simula ni Paulo, "I can take you back to Manila. I can clear your name, give you a new identity, at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula muli. Pero sa isang kondisyon, kailangan mo kaming tulungan na makuha ang pirma ng lola mo para sa lupang ito. This resort is my future, Camille. Don't be selfish." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Camille. "Selfish? Paulo, winasak niyo ang buhay ko. Ninakaw niyo ang dangal ko. At ngayon, gusto niyong nakawin pati ang huling hininga ng lola ko?" "Don't be a martyr, Camille," sigaw ni Tiffany. "You are nothing now. Isang pirma lang at makakabalik ka sa marangyang buhay. Dito ka ba talaga tatanda? Kasama ang mga langaw at amoy ng lupa?" Bago pa man makasagot si Camille, isang mabigat na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran nila. "Ang mga taong walang respeto sa lupa ay walang karapatang tumapak dito." Si Lito, bit-bit ang isang mahabang itak at nakasuot ng dumi ng trabaho. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Camille at ng mga taga-Manila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila sumasigaw ng babala. "At sino naman ang magsasakang ito?" tanong ni Tiffany ng may panunuya, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Lito, biglang namutla ang dalaga. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. "Lito, huwag!" pigil ni Camille. Natatakot na baka humantong sa gulo ang lahat. Hinarap ni Lito si Paulo. "Ang pera niyo ay walang halaga rito. Ang bawat butil ng lupa rito ay dinilig ng dugo at pawis ng pamilya ni Lola Ignacia. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang may mga bisita kaming hindi naman inanyayahan. Paulo, let's go! Masyadong mainit ang ulo ng mga tao rito." Bulong ni Tiffany. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot habang nakatingin pa rin kay Lito. Ngunit bago sila makatalikod, bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Lola Ignacia, nakatayo ng tuwid sa kabila ng kanyang panghihina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Paulo. "Alam ko kung sino ka, Irog," wika ni Lola Ignacia. Ang kanyang boses ay tila isang propesiya. "Nakikita ko ang dilim sa iyong likuran. Ang lupang ito ay hinding-hindi mapapasa iyo hanggat ang aking puso ay tumitibok. Ang katarungan ay parang ulan. Maaaring matagal dumating, pero siguradong lulunurin ang mga mapagmataas." Matapos ang kanyang deklarasyon, ang katawan ng matanda ay biglang sumuko. Ang lamparan ng kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubusan ng langis. Dahan-dahang napaluhod si Lola Ignacia, ang kanyang mga mata ay tumirik bago tuluyang nawalan ng malay. "Lola!" sigaw ni Camille. Binitawan ng palanggana at mabilis na sinalo ang matanda bago pa man tumama ang ulo nito sa matigas na sahig ng beranda. Habang nagkakagulo sina Camille at Lito sa pag-alaga kay Lola Ignacia, mabilis na pumasok sina Tiffany at Paulo sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina at ang makapal na alikabok na naiwan ng kanilang pag-alis ay tila isang huling sampal sa pamilyang naghihingalo. Sa loob ng kubo, ang tanging maririnig
ay ang mabilis na tibok ng puso ni Camille at ang mabigat na hininga ni Lito. Ang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan nila kayang panindigan ang lupang ito kung ang bawat hakbang ng kanilang mga kaaway ay tila isang hatol ng kamatayan? Ang akala ko ay wala na akong utang sa mundo. Ngunit ang bawat papel na ito ay tila isang patak ng dugo na galing sa puso ni Lola. Ang boses ni Camille ay isang pabulong na pag-iyak habang nakaluhod siya sa tabi ng kawayang higaan ni Lola Ignacia. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay siksik at mabigat. Tanging ang mahinang hininga ng matanda at ang malayo na huni ng kuwago ang maririnig. Ang lampara sa ibabaw ng maliit na mesa ay naglalabas ng isang pagalagalang liwanag, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga pader na gawa sa sawali. Kakalabas lang ni Lito para kumuha ng mga dahon ng sambong na itatapal sa noo ng matanda. Sa pagkakataong ito, habang mag-isa, hindi na napigilan ni Camille ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang hinila ang maliit na kahon na naramula sa ilalim ng unan ni Lola Ignacia. Ang kahon na tila itinatago ng matanda nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Sa pagbukas ng takip, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ng gumamela ay humalik sa kanyang ilong. Ngunit hindi alahas ang tumambad sa kanya. Hindi ginto. Sa loob ng kahon ay may mga bungkos ng kupas na resibo mula sa mga money transfer agency sa bayan. Isa-isang binuklat ni Camille ang mga ito at sa bawat petsang nakikita niya, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. 10 taon na ang nakalilipas. 12 taon na ang nakalilipas. Ang mga halagang ipinapadala, 1,000, 2,000, 5,000 ay may nakasulat na pangalan sa baba. Para kay Camille. Naramdaman ni Camille ang paglamig ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang kanyang mga taon sa kolehiyo sa Manila. Naalala niya ang mga panahong ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kaklase na galing sa isang mayamang kamag-anak ang perang panggastos niya sa mga mamahaling damit at gadgets. Ang akala niya noon, ang kanyang ina ay may iniwang malaking mana na unti-unting ibinibigay ni Lola Ignacia sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay narito. Nakasulat sa mga papel na ito na may bahid ng mantsa ng lupa at pawis. Si Lola Ignacia ay nagtrabaho sa bukid ng ibang tao. Nagbenta ng mga aning gulay sa palengke hanggang hating gabi at nagtiis sa gutom para lamang may maipadala sa kanya. Ang bawat designer bag na ipinost niya sa social media noon ay katumbas ng ilang buwang pagtitiis ni Lola Ignacia sa asin at tuyo. Diyos ko! Anong ginawa ko? Hikbi ni Camille. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang bawat followers na ipinagmalaki ko ay binayaran ng paghihirap ng matandang ito. Sa ilalim ng mga resibo ay may isang lihim pa, isang lumang sulat na galing sa kanyang ina, si Maria. Sa dulo ng sulat may isang masakit na pag-amin. Inay, patawad kung naisanla ko ang titulo ng lupa para sa aking pag-alis. Pangarap ko lang pong mabigyan ng magandang buhay si Camille. Doon lamang naunawaan ni Camille ang lahat. Ang lupang ito ay matagal nang nakasangla dahil sa pagkakamali ng kanyang ina at si Lola Ignacia ay ginugol ang buong buhay niya para bayaran ang interes nito para lang may mabalikan si Camille balang araw. Nagising ka na pala. Ang mahinang boses ni Lola Ignacia ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Mabilis na pinunasan ni Camille ang kanyang mga mata at lumapit sa matanda. Lola, bakit hindi niyo sinabi? Bakit niyo hinayaang isipin ko na ang lahat ng ito ay madali lang? Hinawakan ni Lola Ignacia ang kamay ni Camille. Ang kanyang mga palad ay magaspang, parang balat ng puno. Ngunit ang init nito ay tila isang yakap na nagpapatawad. Ang pagmamahal, anak, ay hindi kailangang ipagsigawan. Sapat na sa akin na nakita kitang nakatapos kahit pa nakalimutan mo ang daan pa uwi. Pero Lola, ang lupa, kinuha ni Paulo ang mga papeles. Paano? Tanong ni Camille nang may halong takot.
Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Ang pamilya ni Paulo, sila ang nagmamay-ari ng bangko kung saan nakasangla ang titulo. Noong panahong sikat ka pa sa Manila, nalaman nila ang tungkol sa utang na ito. Ginamit nila ang aking pirma sa isang dokumento na akala ko ay para sa pagpapalawig ng utang, pero iyon pala ay paglilipat na ng pagmamay-ari. Naramdaman ni Camille ang isang matinding galit na humahalo sa kanyang lungkot. Hindi lang siya ang biktima. Ang buong pamilya niya ay naging bahagi ng isang madilim na plano ni Paulo at Tiffany mula pa noong una. Ang pag-ibig ni Paulo sa kanya ay isang malaking panggagamit para makuha ang lupain ng kanilang pamilya. Pumasok si Lito bitbit ang mga dahon ng sambong, ang kanyang mukha ay seryoso. Camille, kailangan mong magpahinga. Bukas, may malaking laban tayong kailangang harapin. Hindi na ako magpapahinga, Lito, sagot ni Camille habang itinatago ang mga resibo sa kanyang dibdib. Ngayong alam ko na ang halaga ng bawat butil ng lupa rito, hindi ko hahayaang bastusin lang nila ang sakripisyo ni Lola. Habang nakatingin si Camille sa malayo, sa mga bituin na kumikinang sa labas ng bintana, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang puso. Ang reynang galing sa Manila ay patay na. Ang ipinanganak sa gabing ito ay ang tagapagtanggol ng baryo. Silangan, ang babaeng handang lumaban sa putikan para sa dangal na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Saan kukuha si Paulo ng lakas ng loob na sadyain ang lugar na ito kung wala siyang mas malalim na koneksyon sa nakaraan ni Lito o ni Tiffany? Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng kubo, nagdadala ng kulay ginto sa sahig na kawayan. Ngunit para kay Camille, ang umagang ito ay hindi lamang simula ng bagong araw. Ito ang simula ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw pa rin sa sakit. Ang kanyang mga palad ay may mga bagong paltos, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakasunod siya kay Lito, patungo sa gitna ng palayan. Ang hamog ay dumidikit pa sa mga dahon ng palay, at ang amoy ng basang lupa ay tila isang pabango na ngayon ay masarap na sa kanyang pangamoy. Huminto si Lito at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghuhusga ay mayroon ng bahid ng pagkilala sa bagong determinasyon ni Camille. Hindi sapat na mahal mo ang lupang ito, Camille. Simula ni Lito, ang boses ay seryoso habang nakatingin sa malawak na sakahan. Kailangan mong makuha ang tiwala ng mga taong nagbubungkal nito. Sa mundong iniwan mo, ang followers ang kapangyarihan. Dito sa Baryo Silangan, ang bayanihan, ang tanging sandata natin laban sa mga tulad ni na Paulo. Turuan mo ako, Lito. Gagawin ko ang lahat, sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay matatag, walang halong pag-iinarte. Sa buong maghapon, hindi humawak ng cellphone si Camille. Sa halip, humawak siya ng karit at sumama sa mga kababaihan ng baryo. Noong una, ang mga bulungan at mapanuring tingin ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran. Ngunit imbes na umiwas, hinarap niya ang mga ito nang may matamis na ngiti at masipag na pagtatrabaho. Nang dumating ang oras ng tanghalian, nagpresenta si Camille na maghanda ng pagkain para sa mga magsasaka. Sa ilalim ng malawak na lilim ng puno ng akasya, nagluto siya ng simpleng ginisang ampalaya at pritong galunggong. Walang plating, walang mamahaling garnish. Inihain niya ito sa ibabaw ng mga dahon ng saging. Manong, manang. Kain na po tayo, anyaya ni Camille sa mga taga-baryo. Isang matandang lalaki, si Tatay Ben, ang lumapit at tinitigan ng dalaga. Akala ko ba ay hindi marunong humawak ng sandok ang mga reyna ng Manila? Ngumiti si Camille, isang ngiting hindi para sa kamera, kundi para sa taong nasa harap niya. Natututo na po, Tay. Mas masarap po palang kumain
kapag pinaghirapan ang bawat butil. Dahan-dahang lumapit si Camille kay Tatay Ben. Yumuko siya ng bahagya, kinuha ang magaspang at matigas na kamay ng matanda, at idinampi ito sa kanyang noo. Ang pagmamano niyang iyon ay nagdulot ng isang biglang katahimikan sa paligid. Ang mga taga-baryo ay nagkatinginan at doon nila nakita na ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang mapagmataas na influencer, kundi isang anak ng baryo silangan na nahanap na ang kanyang daan pauwi. Habang kumakain ang lahat, lumapit si Lito kay Camille. May dalang isang baso ng tubig. Mukhang nakuha mo na ang unang alas natin kapag ang mga taga-baryo ang tumayo para sa atin. Kahit anong bulldozer ay hindi basta-basta makakadaan. Salamat, Lito, sagot ni Camille. Pero sapat na ba inidro mo na? Alam nating hindi titigil sina Paulo hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Tumingin si Lito sa malayo. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. May mga bagay na hindi nakukuha sa dahas, Camille. May mga lihim na kapag nabunyag ay sapat na para gumuho ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Napakunot ang noo ni Camille. Ano ang ibig mong sabihin? May alam ka ba tungkol sa mga transaksyon ni Paulo? Bago pa makasagot si Lito, ang atensyon nila ay naagaw ng isang motorsiklo na huminto sa tapat ng kubo ni Lola Ignacia. Isang bata ang tumakbo patungo kay Camille at iniabot ang isang maliit na kapirasong papel bago mabilis na umalis. Nang buksan ni Camille ang papel, ang kanyang mundo ay tila muling niyanig. Isang mensahe na galing sa isang hindi kilalang numero ang nakasulat. Alam ko ang katotohanan sa likod ng video mo sa Manila. Alam ko kung paano ka sinetap ni Tiffany. Magkita tayo sa lumang gilingan bukas ng gabi kung gusto mong mabawi ang iyong pangalan. Naramdaman ni Camille ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pag-asa ang sumilay, ngunit may halong kaba. Ito na ba ang susi para mapabagsak si Tiffany? O ito ay isa na namang bitag na naghihintay para sa kanya sa dilim? Tiningnan ni Camille si Lito, ngunit ang lalaki ay tila may sariling malalim na iniisip habang nakatingin sa direksyon ng kalsada kung saan dadaan ang mga makinarya ni na Paulo sa susunod na araw. Ang bawat hininga ng hangin ay tila may dalang babala ng isang darating na bagyo, isang labanan na hindi lamang para sa lupa, kundi para sa katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng putik. Akala mo ba ay ganoon kadaling bawiin ang pangalang ikaw rin naman ang sumira, Camille? You are still so naive. Ang daling paikutin ng isang taong desperadong kumapit sa patalim. Ang tinig ni Paulo ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa katahimikan ng lumang gilingan. Sa loob ng abandonadong gusali, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa mga butas ng bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero. Ang amoy ng amag, alikabok at nabulok na palay ay sumasakal sa bawat hininga ni Camille. Nakatayo si Camille sa gitna ng silid, hawak pa rin ang kapirasong papel na nagdala sa kanya rito. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa harap niya, sa halip na ang witness na inaasahan niya, ay nakatayo ang lalaking dati ay nangako ng habambuhay na pag-ibig. Ngunit ngayon ay siya mismong humuhukay ng kanyang libingan. Paulo, nasaan ang taong nagpadala ng mensaheng ito? Ang boses ni Camille ay nanginginig, ngunit sinikap niyang panatilihin ang isang bahid ng katatagan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Paulo habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Walang witness, Camille. Ako ang nagpadala niyan. Alam ko kung gaano kakadesperadong malinis ang pangalan mo, kaya alam kong kakagat ka sa pain. Bukas na ang hearing para sa titulo ng lupa ni Lola Ignacia. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makarating doon at gumawa ng eksena? Naramdaman ni Camille ang mabilis na paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pag-asa. Hindi mo pwedeng gawin ito, Paulo. Ang lupang yon ay buhay ni Lola. Bakit kailangang maging ganito kakasama? Pangalan,
pera, at kapangyarihan, Camille. Things you used to love more than anything. Sagot ni Paulo habang inilalabas ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Inihagis niya ito sa paanan ni Camille. Ayan, 5 milyong piso. Higit pa yan sa kailangan mo para mabayaran ang utang ng lola mo sa ibang tao at makapagsimula ka ulit sa ibang bansa. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito na nagsasabing kusa mong ibinibigay ang karapatan sa lupain at pakakawalan kita. Tiningnan ni Camille ang sobrang nakalapag sa maduming sahig. Doon, sa gitna ng dumi at alikabok, nakita niya ang simbolo ng lahat ng naging pagkakamali niya noon. Ang perang ito ay kayang bumili ng bagong buhay. Kayang gamutin ang lahat ng paghihirap ng kanyang katawan sa bukid. At kayang ibalik ang marangyang Camille na dati ay hinahangaan ng lahat. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw, tila tinutukso ng kinang ng pera. Ngunit nang mahawakan niya ang sobre, naramdaman niya ang gasgas sa kanyang mga palad, ang mga paltos na nakuha niya sa pagtatanim, ang uling na dumikit sa kanyang balat habang nagluluto para sa mga magsasaka, at ang init ng kamay ni Lola Ignacia ng magmano siya rito. Sa isang biglaang pagkilos, kinuha ni Camille ang sobre at buong lakas na inihagis ito sa mukha ni Paulo. Ang mga bundle ng pera ay nagliparan sa hangin, tila mga tuyong dahon na walang saysay, bago bumagsak sa putikan sa sahig. Ang dangal ng pamilya ko ay hindi mabibili ng maruming pera mo, Paulo. Sigaw ni Camille. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng matinding paninindigan. Maaring wala akong kahit isang sentimo sa bulsa ko ngayon, pero mas mayaman ako sa'yo dahil meron akong pusong hindi kayang bilhin ng kahit anong bangko. Ang mukha ni Paulo ay nagtagi sa galit. Kung ganoon ang gusto mo, panindigan mo. Mananatili ka rito hanggang sa matapos ang hearing bukas. By the time na makalabas ka rito, wala na kayong pag-aari. Mabilis na tumalikod si Paulo at lumabas ng lumang gilingan. Ang tunog ng mabigat na kadenang pinalupot sa pintuan at ang pagbagsak ng lock ay umaling-awngaw sa buong gusali, tila isang hatol ng pagkabilanggo. Naiwan si Camille sa dilim. Sinubukan niyang kalabugin ang pinto, sumigaw hanggang sa mawalan siya ng boses, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng hangin sa mga siwang ng dingding. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Paano kung hindi siya makarating sa hearing? Paano si Lola Ignacia? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Isang amoy na hindi galing sa alikabok o amag. Amoy ng sonog na tela. Napatayo si Camille at tumingin sa ilalim ng pinto. Isang manipis at maitim na usok ang dahan-dahang gumagapang papasok, tila isang itim na ahas na naghahanap ng biktima. Kasunod nito ay ang unti-unting pagtaas ng temperatura sa loob ng silid. Ang init ay nagsimulang gumapang sa kanyang balat, at ang liwanag ng apoy mula sa labas ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng kahoy. Sinasadya nilang sunugin ang gilingan. Hindi lang siya gustong ikulong ni Paulo, gusto rin siyang burahin sa mundo para wala nang balakid sa kanilang plano. Lito, Lola, tulungan niyo ako. Ang huling pagsusumamo ni Camille bago siya binalot ng makapal na usok na tila isang itim na kumot na nagnanakaw ng kanyang huling hininga. Ang bawat hininga ni Camille ay tila isang paglunok ng nagbabagang uling. Ang makapal at itim na usok ay parang isang dambuhalang kamay na pumupulupot sa kanyang leeg. Ninanakaw ang bawat natitirang bait sa kanyang isipan. Sa gitna ng lumalakas na init, ang mga pader ng lumang gilingan ay nagsimulang maglabas ng mga tunog ng pagkaputol at pagbali ng tuyong kahoy, tila mga buto ng isang higante na unti-unting bumibigay sa lupit ng apoy. Napaluhod si Camille sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapa sa maduming lupa para sa kaunting lamig, ngunit tanging init ang sumasalubong sa kanya. Sa mga sandaling iyon,
Ang kanyang buong buhay ay mabilis na dumaan sa kanyang paningin. Hindi ang mga mamahaling party, hindi ang mga parangal, kundi ang mukha ni Lola Ignacia at ang matitigas na palad ni Lito. Diyos ko, wag po muna. Pagsusuma mo niya sa kanyang isipan dahil wala na siyang boses para sumigaw. Huwag niyo pong hayaang mamatay ako bilang isang talunan. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, narinig niya ang sunod-sunod na paghampas ng isang matigas na bagay sa nakakadenang pintuan. Ang tunog ng nagkakabitak na kahoy ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng gusali, sinasabayan ng marahas na pagpasok ng sariwang hangin na nagmula sa siwang ng pinto. Camille! Camille! Nasaan ka? Ang boses na yon, ang boses na dati ay kinatatakutan niya dahil sa gasgas na katotohanan nito, ay ngayon ay tila isang tinig ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakita ni Camille ang bulto ng isang lalaking pumasok sa gitna ng naglalagablab na pintuan, nakabalot ang katawan ng isang basang katsa. Si Lito. Sa isang iglap, naramdaman ni Camille ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa lupa. Binuhat siya ni Lito ng buong lakas. Ang init ng katawan ng lalaki ay humalo sa init ng paligid. Hindi inalintana ni Lito ang mga bumabagsak na bahagi ng bubong. Gamit ang kanyang sariling likuran bilang panangga para kay Camille, mabilis siyang lumabas mula sa nasusunog na impyerno. Nang marating nila ang damuhan sa labas, dahan-dahang ibinaba ni Lito si Camille. Ang dalaga ay sunod-sunod na napaubo. Inilalabas ang itim na usok mula sa kanyang baga. Ang bawat paglanghap niya ng malamig na hangin ng madaling araw ay tila isang himala. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang nakatingin kay Lito. Ang lalaki ay may mga bakas ng paso sa braso at ang kanyang mukha ay punong-puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon lamang sa kaligtasan ng dalaga. Hindi na nag-isip pa si Camille. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pride at takot. Buong lakas niyang niyakap si Lito, isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki habang humihikbi ng walang katapusan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Lito, isang pintig na nagpapatunay na sila ay buhay, na sila ay nanalo sa kamatayan. Salamat, Lito. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Bulong ni Camille sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinawakan ni Lito ang magkabilang balikat ni Camille at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Sabi ko sa'yo, marami pa tayong kailangang ayusin. Hindi ka pwedeng sumuko rito. Ang apoy na ito, gagawin nating liwanag para mahanap ang hustisya. Pinunasan ni Camille ang kanyang luha at hinarap ang nagliliyab na gilingan. Sa gitna ng mga abo, isang bagong Camille ang nabuo. Ang takot na dati ay lumalamon sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na ako muling matatakot sa kanila, Lito. Kung akala nila ay napatay na nila ako, nagkakamali sila. Mula sa abong ito, babangon ako para bawiin ang lahat. Mabilis silang sumakay sa lumang motorsiklo ni Lito. Ang biyahe patungo sa munisipyo ay isang pakikipagkarera sa oras. Ang hangin ay humahampas sa mukha ni Camille. Tila nililinis ang bawat bakas ng dumi at kahihiyan. Sa loob ng hearing room, kampanteng nakaupo sina Paulo at Tiffany. Ang ngiti sa mga labi ni Tiffany ay tila isang reynang naghihintay na lamang sa kanyang korona. Ang abogado nila ay kasalukuyan ng nagpapaliwanag tungkol sa legalidad ng paglipat ng titulo dahil sa kawalan ng pambayad ni Lola Ignacia. Dahil wala ang kabilang panig para maghain ng kontraebidensya, hinihiling po namin na formal ng ipagkaloob ang pagmamayari sa Piette Development Corporation. Wika ng abogado. Ngunit bago pa man maibaba ng judge ang kanyang gavel, bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Ang lahat ay napalingon at ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa silid. Pumasok si Camille. Gusot ang damit, may mga bakas ng uling sa balat, at may amoy ng usok. Ngunit ang kanyang paglakad ay kasing tatag ng isang sundalong galing sa digmaan.
Sa likod niya ay si Lito, na tila isang aninong handang pumatay para sa kanyang reyna. Ang mukha ni Tiffany ay biglang namutla. Ang kanyang sunglasses ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Si Paolo naman ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang panga ay nanginig sa gulat. Hindi pa tapos ang laban. Ang boses ni Camille ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng kapangyarihan. Lumapit siya sa harap ng judge at inilapag ang isang lumang dokumento na kinuha niya mula sa secret compartment ng kahon ni Lola Ignacia bago siya pumunta sa gilingan. Isang dokumentong hindi inaasahan ng sinuman. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging isang simpleng sangla. Simula ni Camille habang nakatitig ng matalim kay Paolo. Dahil ang lupang ito ay isang ancestral domain na protektado ng batas at ang anumang transaksyong ginawa nyo ay isang malaking krimen. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nanlaki. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Doon, sa gitna ng korte, nagsimulang gumuho ang imperyong itinayo ni na Paolo at Tiffany sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel sa ibabaw ng mesa ng hukom ay tila isang hatol ng tadhana na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang katahimikang sumunod ay kasing bigat ng ulap bago ang isang malakas na unos. Nakatayo si Camille sa gitna ng korte. Ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng abo ay dahan-dahang naglalapag ng mga dokumento sa harap ng lamesa. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na muling nabuo. Anong ibig mong sabihin, Miss Dela Cruz? Ang tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad habang sinusuri ang mga papel na may opisyal na tatak ng pambansang komisyon para sa mga katutubo. Ang lupang yon sa Baryo Silangan, Your Honor, ay hindi lamang isang simpleng sakahan. Ito ay bahagi ng ancestral domain ng aming mga ninuno. Ang boses ni Camille ay malinaw, walang panginginig, at puno ng autoridad na hindi nanggagaling sa kasikatan, kundi sa katotohanan. Ayon sa batas, ang lupang ito ay inalienable. Hindi ito maaaring ibenta, isangla, o ilipat sa pangalan ng anumang korporasyon nang walang kolektibong pahintulot ng mga nakatatanda sa komunidad. At ang pirma ni Lola Ignacia na nasa inyong hawak, iyon ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa kabilang panig, ang mukha ni Tiffany ay nagbago mula sa pagiging maputla tungo sa isang kulay na tila nabulok na prutas. Tumayo siya ng marahas, ang kanyang mamahaling sapatos ay lumikha ng isang matalim na tunog sa sahig. Your Honor, nagsisinungaling siya. Isang sira-ulo ang babaeng yan. Tingnan niyo ang itsura niya. Galing siya sa isang sunog. Baka kung ano-ano na ang nakikita niya dahil sa usok. Humarap si Camille kay Tiffany. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya para sa babaeng sumira sa kanya, kundi isang malalim na awa. Ang usok, Tiffany, ay nakakalinis ng paningin kapag ang mundong ginagalawan mo ay puro kasinungalingan. Maaring marumi ang damit ko, pero ang konsensya ko ay kasing linis ng tubig sa batis. Ikaw? Gaano man kamahal ang pabango mo, hindi nito kayang itago ang amoy ng nabubulok mong pagkatao. Lalong nagkagulo sa loob ng korte nang maglabas si Lito ng isang maliit na flash drive. Your Honor, narito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Paolo sa mga tauhan ng bangko para pekein ang mga dokumento. At kasama na rin dito ang orihinal na footage ng viral video ni Camille. Ang bahagi kung saan malinaw na makikita ang tauhan ni Tiffany na sadyang nanunulak sa mga tao para magkagulo at magmukhang masama ang aking kababata. Naramdaman ni Camille ang pagguho ng mundo sa paligid ni na Paolo at Tiffany. Ang bawat like at followers na itinuring nilang sandata ay tila mga anino na ngayon ay lumalamon sa kanila. Ang mga mamamahayag na dati ay pumupuri sa kanila ay nagsimulang mag-unahan
sa pagkuha ng larawan ng kanilang kahihiyan. Base sa mga ebidensyang inihain, ipinapawalang bisa ng korteng ito ang anumang claim ng Paati Development Corporation sa lupain ng pamilya De La Cruz. Ang deklarasyon ng hukom ay tila isang awit ng tagumpay sa pandinig ni Camille at ipinag-uutos ko ang agarang investigasyon para sa kasong arson, fraud, at falsification of public documents laban kina Paolo at Tiffany. Nang lumapit ang mga pulis para pusasan ang dalawa, mabilis na umiwas ng tingin si Paolo. Ang kanyang ambisyon sa politika ay tuluyan ng naging abo. Si Tiffany naman ay nagsimulang magsisigaw. Ang kanyang maskara ng pagiging ang bagong inspirasyon ay tuluyan ng nalaglag. Inilalabas ang isang babaeng desperada at puno ng puot. Sa gitna ng kaguluhan, tumalikod si Camille. Hindi na niya kailangang panoorin ang kanilang pagbagsak. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga kaaway, kundi ang paglaya ng kanyang sariling puso mula sa gapos ng nakaraan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng uling at sugat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga kamay na ito ay mas marangal pa ngayon kaysa noong suot nito ang mga singsing na galing sa kasinungalingan. Lito, tara na. Gusto ko nang ibalita kay Lola na atin pa rin ang bahay. Wika ni Camille habang naglalakad sila palabas ng munisipyo, ramdam ang sariwang hangin na humahalik sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man sila makarating sa motorsiklo, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Ang bawat segundong pakikinig ni Lito sa kabilang linya ay tila isang dagdag na bigat sa kanyang mukha. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Camille! Si Lola Ignacia, isinugod siya sa ospital. Hindi na raw siya humihinga ng maayos matapos nating umalis. Ang langit na kanina ay tila nagdiriwang, ay biglang binalot ng madidilim na ulap. Ang tagumpay na hawak ni Camille ay biglang naging malamig at walang saysay. Sa gitna ng kalsada, habang ang ingay ng syudad ay nagpapatuloy, naramdaman ni Camille ang muling paghampas ng isang masakit na katotohanan na ang katarungan ay maaaring dumating, pero ang oras ay walang hinihintay. Huwag mong ubusin ang iyong luha sa isang matandang ang tanging pangarap ay makita kang muling nakatapak sa lupa ng may dangal, Camille. Ang bawat patak ng yak mo ay parang ulan na dumidilig sa lupang iniwan ko. Punong-puno ng buhay, hindi ng kamatayan. Ang boses ni Lola Ignacia ay tila isang marupok na hibla ng sinulid, halos malunod sa pagitan ng bawat mabigat na hininga sa loob ng silid ng ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumasakal sa paligid, isang tuyot at malamig na atmosfera na malayo sa sariwang amoy ng palayan na kinalakihan nila. Sa tabi ng kama, ang bawat pintig ng makinang nagbibilang ng huling sandali ng matanda ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Camille. Dahan-dahang lumapit si Camille. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga palad ng kanyang lola. Ang balat ni Lola Ignacia ay tila isang tuyong balat ng puno. Magaspang, punong-puno ng mga ukit ng panahon at sakripisyo. Ngunit para kay Camille, iyon ang pinakamalambot at pinakamahalagang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa sa anumang mamahaling seda o ginto. Lola, wag po muna. Nanalo na tayo. Atin na ulit ang lupa. Maaari na tayong bumalik sa kubo, magtatanim pa tayo. Di ba? Magluluto pa ako para sa inyo. Hikbi ni Camille, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghihinagpis. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa maputlang labi ni Lola Ignacia. Hinawakan niya ang pisngi ni Camille, ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na realidad. Ang lupang yon ay hindi na sa akin. Apo, iyo na yon. Iyo at kay Lito. Alagaan niyo ang bawat butil ng palay tulad ng pag-aalaga ko sa iyong gunita nung nasa Manila ka pa. Tumingin ang matanda kay Lito na nakatayo sa paanan ng kama. Ang mga mata ng lalaki ay namumula sa pilit
na pagpipigil ng emosyon. Lito, irog, huwag mo siyang iiwan. Ang kawayan ay matatag, pero kailangan nito ng kasangga para hindi mabali sa malakas na hangin. Tumango si Lito, ang kanyang panga ay nagtagis, habang dahan-dahang lumalapit para hawakan din ang kamay ng matanda. Pangako po, Lola, hanggang sa huling hininga ko, babantayan ko ang lupang ito at ang taong pinagkatiwala niyo sa akin. Naramdaman ni Camille ang muling paghampas ng pagsisisi. Lola, patawarin niyo po ako. Sa lahat ng taong kinalimutan ko kayo. Sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa inyo noong nabulag ako ng ningning ng mundo. Pinatawad na kita bago mo pa naisipang humingi, anak. Bulong ni Lola Ignacia, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Ang pagmamahal ay hindi nagbibilang ng pagkakamali. Sapat na sa akin na nakita kitang muling nag-uwi ng iyong kaluluwa. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa matanda. Tila isang banayad na hangin na nagpapaalam sa mga dahon. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang hininga ay naging kasing tahimik ng gabi sa bukid. Wala ng sakit. Wala ng utang na kailangang bayaran. Ang matandang mandirigma ng Baryo Silangan ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang kapayapaan. Napahagulol si Camille, ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa mga kamay ng lola. Doon, sa gitna ng puting silid na yon, naramdaman niya ang ganap na pagkaulila. Ang babaeng naging pundasyon ng kanyang pagkatao ay wala na. Iniwan siyang bitbit ang isang malaking responsibilidad at isang pusong sugatan, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Dahan-dahang inalalayan ni Lito si Camille para tumayo. Sa gitna ng katahimikan ng kamatayan, kinuha ni Lito ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng duster ni Lola Ignacia, isang lumang susi na yari sa tanso, na may nakataling maliit na piraso ng pulang sinulid. Para sa iyo ito, Camille, mahinang sabi ni Lito. Susi ito sa baol na tinatago niya sa ilalim ng kama, ang huling lihim ng iyong ina. Napatitig si Camille sa susi. Ang malamig na metal nito ay tila nagpadaloy ng isang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Alam niyang ang paglisan ni Lola Ignacia ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata na kailangan niyang isulat gamit ang sariling dugo at pawis. Iniwan nila ang ospital habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang bawat hakbang ni Camille ay tila may kasamang panunumpa. Hindi niya bibitawan ang lupang ipinagtanggol ni Lola Ignacia hanggang sa huli. Isang taon na ang lumipas mula nang huling bumagsak ang ulan ng pagdadalamhati sa Baryo Silangan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila mas malambot at mas mapagkalinga. Nagbibigay ng gintong kulay sa malawak na palayan na dati ay halos makuha ng kasakiman. Ang amoy ng sariwang dayami at ang halimuyak ng mga namumukadkad na ligaw na bulaklak sa gilid ng pilapil ay tila isang awit ng pasasalamat mula sa lupang muling nabuhay. Nakatayo si Camille sa gitna ng sakahan, hawak ang kanyang smartphone, ngunit wala na ang makapal na makeup, wala na ang peking filter, at wala na ang pangangailangang magmukhang perpekto. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at malapad na sombrerong buri. Ang kanyang balat ay mas kayumanggi na ngayon. Isang kulay na ipinagmamalaki niya dahil ito ang kulay ng kanyang pagpupursige. Magandang umaga, mga kabaryo. Wika ni Camille sa harap ng kamera. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at kapayapaan. Narito tayo ngayon sa anihan. Ang bawat butil na nakikita niyo ay hindi lang pagkain. Ito ay simbolo ng aming pagkakaisa rito sa Baryo Silangan. Dito ko natutunan na ang tunay na impluwensya ay hindi nasusukat sa dami ng followers, kundi sa dami ng buhay na iyong natutulungan. Ipinakita niya sa kanyang video ang mga taga-baryo na masayang nagtatrabaho. Ang Bayanihan Farm na itinayo niya at nilito ay naging sentro ng pag-asa para sa lahat. Ang mga dating nanlait sa kanya,
tulad ni Manang Sora, na dati ay tinatawag siyang Reyna ng Putik, ay lumapit sa kanya at nag-abot ng isang baso ng sariwang buko juice. Salamat, Camille. Kung hindi dahil sa pagtayo mo para sa lupang ito, baka puro semento na ang nakikita namin ngayon sa halip na palay. Wika ni Manang Sora nang may tapat ng ngiti. Tumango si Camille at dahan-dahang hinubad ang kanyang tsinelas. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa malambot at basang lupa ay tila isang pakikipag-usap sa kanyang mga ninuno. Naramdaman niya ang malamig na putik sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang sensasyon na dati ay pinandidirihan niya, ngunit ngayon ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ina at kay Lola Ignacia. Sa loob ng 1 taon, binasa ni Camille ang bawat sulat na iniwan ng kanyang ina sa lumang baul. Doon niya nalaman na ang kanyang ina ay hindi lang basta umalis. Lumaban din ito para sa kanya sa paraang hindi niya naintindihan noon. Ang bawat salita sa mga sulat na yon ay nagsilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Binubuo ang mga piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala. Sa kabilang dako, ang balita mula sa Manila ay tila isang malayo at malabong alaala. Nabalitaan niyang nabulok na sa kulungan si Paulo matapos mabunyag ang marami pang korupsyon sa kanyang pamilya. Si Tiffany naman, matapos mawalan ng lahat ng endorsements at harapin ang kasong arson, ay tuluyan ng nilimot ng mundong dati ay sumasamba sa kanya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na nagbigay ng saya kay Camille, kundi isang aral tungkol sa panandaliang ningning ng kasinungalingan. Camille! Ang baritonong boses ni Lito ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang lalaki na naglalakad patungo sa kanya. Bit-bit ang isang bungkos ng bagong aning palay. Ang mga mata ni Lito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang nangiti ay tila isang pangakong hinding-hindi mapapako. Tapos na ang anihan. Sa kabilang pitak, ang mga tao ay naghahanda na para sa pagsasalo-salo sa plaza. Balita ni Lito habang tumitigil sa tabi ng dalaga. Mabuti naman dito. Deserve nila ang magsaya. Sagot ni Camille habang nakatingin sa malayo. Sa kabundukang tila bumabantay sa kanila. Nanatiling tahimik si Lito sa loob ng ilang sandali bago muling nagsalita. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba na bihira niyang marinig. Camille, may mga nagtatanong sa baryo. Ngayong maayos na ang lahat. Ngayong malinis na ang pangalan mo. May plano ka bang bumalik sa Manila? May mga offer daw na bumalik ka sa pagiging influencer doon. Napatitig si Camille kay Lito. Nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaki. Ang takot na baka ang reynang kanyang iniligtas ay muling maakit sa ningning ng syudad at iwan ang katahimikan ng bukid. Isang dahan-dahang iling ang isinagot ni Camille. Lito, ang Manila ay isang entablado kung saan kailangan kong magsuot ng maskara araw-araw. Dito sa Baryo Silangan, malaya akong maging ako. Ang puso ko ay nakatanim na sa lupang ito. Kasama niyo ni Lola. Huminga ng malalim si Lito. Tila nabunutan ng isang malaking tinik. Kung ganoon, mayroon sana akong gustong ipakita sa iyo. Doon sa ilalim ng punong mangga, kung saan dati ay nakaupo si Lola Ignacia para panoorin ang anihan. Ano yon? Tanong ni Camille nang may kuryosidad. Halika, sumunod ka sa akin, anyaya ni Lito. Habang naglalakad sila patungo sa punong mangga, naramdaman ni Camille ang isang kakaibang excitement. Ang bawat hininga ng hangin ay tila may dalang pahiwatig ng isang bagong simula. Ngunit hindi niya alam na ang sorpresang inihanda ni Lito ay hindi lang isang simpleng bagay. Ito ay isang simbolo ng kanilang kinabukasan na magbabago sa kanyang buhay habang buhay. Ang buong Baryo Silangan ay nababalot ng isang makulay at masayang kaguluhan. Ang tunog ng mga kampana mula sa lumang kapilya ay tila nakikipag-unahan sa malalakas na hiyaw ng kagalakan ng mga tao. Pista na, at sa unang pagkakataon,
Ang bawat lamesa sa tapat ng mga bahay ay punong-puno ng pagkain, hindi dahil sa tulong ng gobyerno, kundi dahil sa sariling anihan ng mga magsasaka. Ang amoy ng inihaw na liempo, ang matamis na kakanin, at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa hangin, tila isang pasasalamat na nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Nakasandal si Camille sa malapad na puno ng mangga, ang lugar kung saan dati ay nakaupo si Lola Ignacia para panoorin ang bawat paglubog ng araw. Pinapanood niya ang mga bata na nagtatakbuhan, ang kanilang mga tawa ay tila mga musikang nagpapahilom sa huling bakas ng kanyang sugatang puso. Mukhang malalim ang iniisip ng ating reyna. Ang malambing na tinig ni Lito ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahan-dahang lumapit si Lito, ang kanyang barong ay puting-puti. Kabaligtaran ng kanyang kayumangging balat na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Hawak niya ang isang maliit na kwintas na yari sa pinatuyong buto ng mga bulaklak at isang maliit na pendant na tanso. Lito, look at them! Wika ni Camille habang nakatingin sa mga taga-baryo. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinaboy nila noon ay dito pala makakahanap ng tunay na pamilya? If you told me a year ago na dito ako magiging pinakamasaya, baka pinagtawanan lang kita. Minsan, kailangan nating mawala para mahanap ang daan na sadyang inilaan para sa atin. Sagot ni Lito habang tumitayo sa tabi niya. Camille, alam kong marami kang iniwan sa mana. Ang ningning, ang kasikatan, ang buhay na dati ay tanging pangarap mo. Pero sapat na ba itong buhay na inaalay ko sa iyo? Ang katahimikan ng bukid, ang pagod sa ilalim ng araw, at ang isang pusong walang ibang alam kundi mahalin ka? Naramdaman ni Camille ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang uri ng kilig na hindi niya naramdaman sa mga mamahaling regalo ni Paulo. Ito ay tapat, ito ay payak, at ito ay totoo. Dahan-dahang hinawakan ni Camille ang magaspang na kamay ni Lito, ang mga palad na nagligtas sa kanya mula sa apoy at mula sa kanyang sarili. Lito, ang ningning sa Manila, ay panandalian lang. Para itong filter sa camera, maganda tingnan pero hindi totoo. Pabulong na sagot ni Camille, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Dito, sa piling mo at sa lupang ito, nahanap ko ang isang bagay na hindi mabibili ng kahit ilang milyong followers. Nahanap ko ang kapayapaan. You didn't just save me from the fire, Lito. You saved me from becoming a person with no soul. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Lito. Inilabas niya ang maliit na kwintas at isinuot ito sa leeg ni Camille. Ang tanso ay lumapat sa kanyang balat. Malamig ngunit may dalang init ng pangako. Hindi ito diamante, Camille. Pero ang tansong ito ay galing sa natunaw na susi ni Lola Ignacia. Isang simbolo na ikaw na ang may-ari ng tahanang ito at ng puso ko. Wika ni Lito. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel patungong lila, dahan-dahang inilapit ni Lito ang kanyang mukha. Naramdaman ni Camille ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Isang sandaling tila tumigil ang mundo. Ang kanilang unang halik ay hindi tulad ng sa mga pelikula. Ito ay amoy ulan, amoy lupa, at puno ng pangakong hinding-hindi mapapako. Sa kabilang dako, libu-libong kilometro ang layo, sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, nakaupo si Paulo sa isang sulok, mag-isa, at kinalimutan na ng lahat. Si Tiffany naman ay nakikitang palaboy-laboy sa mga kalsada ng syudad, pilit na kumakapit sa isang sirang cellphone na wala ng signal, tila isang anino nung nakaraang tuluyan ng naglaho. Ang kanilang kasamaan ay naging sarili nilang bilangguan. Ngunit dito sa Baryo Silangan, ang buhay ay patuloy na namumukadkad. Narinig ni na Camille at Lito ang tawag ng mga tao mula sa plaza. Camille! Lito! Halina kayo! Magsisimula na ang sayawan! Nagkatinginan ang dalawa,
Isang tingin na punong-puno ng pag-unawa at pag-asa. Hawak kamay silang naglakad patungo sa liwanag ng plaza. Iniwan ang anino ng punong mangga. Ang bawat hakbang ni Camille ay tila isang deklarasyon ng kanyang tagumpay, hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili niyang kahinaan. Habang nagsasayaw ang lahat, sa ilalim ng mga bituin, isang banayad na hangin ang umihip, tila isang haplos mula sa langit. Alam ni Camille na kahit wala na si Lola Ignacia at ang kanyang ina, sila ay nakamasid at nakangiti. Ang reyna ng alabok ay wala na. Ang naiwan ay si Camille, isang babaeng ang puso ay kasing tibay ng lupang kanyang tinatapakan at ang pag-ibig ay kasing wagas ng pagsikat ng araw sa bawat umaga. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na, ngunit ang kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi, habang nagsusulat si Camille sa kanyang journal sa ilalim ng lampara, muli niyang naalala ang lahat. Napatawad na ni Camille ang kanyang ina, ang kanyang lola, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Ang galit kina Paulo at Tiffany ay napalitan ng isang malalim na katahimikan, hindi dahil sa limot na niya, kundi dahil wala na silang puwang sa kanyang bagong mundo. Ang baryo Silangan ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Ang Bayanihan Farm ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng trabaho at dangal sa mga magsasaka. Si Camille at Lito ay nananatiling magkasama, bumubuo ng isang pamilyang binuo sa katotohanan at pawis. Natutunan ni Camille na ang tunay na kinang ay hindi nanggagaling sa screen ng cellphone, kundi sa lalim ng ating koneksyon sa ating pinagmulan at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng lakas. Isang kwento ng muling pagkabuhay. Mula sa putik ng kahihiyan, sumibol ang isang bulaklak ng pag-asa. Ang bawat sugat ay naging medalya ng karangalan.